Just last na lang, sa naging remark ni Duterte na patayin yung 15 senador para makapasok yung mga candidates ng PDP laban. Parang sineryoso ng iba, sabi niya daw dapat yun baliwalain dahil kahit nga yung bomb jokes, di ba, nirereklamo sila mga nagbibiro tungkol doon. So dapat ba bang seryoso yan o baliwalain yung sinabi ng dati? Baka sila balakid. Alam mo yun, balakid. Di ka love. Ako kasi hindi natatakot kasi ako love. Lovely naman. Ha? Lovely Marigoma. Oo. Balakid siguro sila kaya kinakabahan. So knowing Duterte, ma'am, Well, sanay na rin tayo sa Davao Trash Talk, di ba? Ayun. Without passing judgment na masama o mabuti, parang namihasa na rin tayo sa karirinig. Pero ayun, palibasa hindi ako balakid, hindi ako afraid. so walang basis yung kaso na yung final ng PNP-CID? Hindi ko alam. Hindi ko nakikita yung kaso mismo. Ma'am, yung sa mga binanggit nyo kanina na hindi kayo conforme, hindi kayo naniniwala sa ibang binabanggit sa entablado ng alyansa, which particular topics kapag Well, as a general rule, ayoko kasi nagbabanatan sa eleksyon. Para sa akin, very self-defeating and unconstructive. Yung bira ng bira, mas maganda para sa akin, ipaliwanag mo kung ano ang nagawa mo at ano pa ang plano mong gawin para makatulong sa tao, para iboto ka. Yung paninira ng kabila, hindi ako komportable. Naiilag ako at kung minsan nakikita sa mukha ko eh. Ma'am, yung binabanggit po ng mga kasama niyo sa alyansa, several of them already said that they're pushing and binanggit natin 12-0. Kayo po ba, do you also wish na 12-0 din from alyansa yung mananalo? Well, medyo sentimental ako, no? Kasi may kasamahan ako na kumampanya noong 2019. Sama-sama kami ni Bongo at saka ni Bato. So, parang, wala, magkakasama kami sa Senado, magkasama kami sa kampanya. Tapos, yun nga, yung sinasabing 12-0, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Hindi naman tayo forecaster. Siguro, antayin na lang natin at todo trabaho na lang tayo. Marami tayong kaibigan magkabila di ba? Kaya nga naging independent at hindi ko gusto yung birada kung minsan. Nasasaktan ako sa magkabilang birahan. So are you advising PBBM na iwasan yung mga patrisyada? Hindi ko alam. Hindi na ako nag-a-advise Basta nakikinig lang ako sa kanila. At sana maging plataforma ang pinag-uusapan at yung plano para sa susunod na 3 taon na nais marinig ng tao dahil lang napakahirap naman ng buhay, ang bilihin na napakataas, ang disenteng trabaho ay napakahirap makakuha sa iba't ibang probinsya at ang tulong na kinakailangan sa oras ng gipit talagang hindi pa rin naaasahan. Well, nakapunta lang ako sa 2 rally ng alyansa, tapos nakapunta ako sa ilang mga fiesta, yung sa Barako Festival. Di naman kampanya yon, masaya lang. Ganon, Valentine's kasi nagkataon. So yung mga Valentine's, napunta naman ako. Yung mga challenges po, so far na na-encounter niyo, wala ba naman? Sabihin ko na yung totoo, masama talaga ang nangyayari sa ating bansa, parang biniyak. Yung turo ng tatay ko na isang bansa, isang diwa, ay naisang tabi. Kaya nakakalungkot dahil parang nahati ang ating bansa, ang Luzon nasa isang panig, ang Visayas Mindanao nasa kabilang panig, parang lumalawak ang hidwaan. Ayoko ng ganun. Sana nagkakaisa tayong Pilipino. Ma'am, do you think advantageous sa inyo, nagugustuhan kaya ng publiko na parang
nandito kayo, close kayo sa mga Duterte and then sa admin, baka ang impression iba na mamangka kayo sa dalawa. Oo, binabanata naman ako ng ganon, pero ang akin lamang ayoko ng gulo. Ayoko talaga ng gulo. Ang gusto ko lamang mangampanya at isaad kung ano yung plano ko. Yung nagawa ko na, yung tungkol sa land reform, syempre, yung tungkol sa social pension ng ating senior citizens, syempre sinasabi ko yun, na at the same time, sinasabi ko rin kung ano yung aking balak pa para sa ating magsasaka, para sa ating mga naghihirap na mga seniors, PWD, solo parents at iba pa. Kaya't andun ako kung ano yung plataforma, kung ano yung entablado na matutungtungan, gusto ko lang i-push yung aking message. Ma'am, sabi niyo, hindi kayo sumasang-ayon sa lahat ng sinasabi sa entablado. Ma'am, si Pangulo kasi mismo yung medyo strongly worded yung mga speeches and usually against sa kabilang panig. Yun ba yung inaayawan nyo or hindi nyo inaagrihan? Siguro may dahilan siya kung bakit ganun yung salita niya. Isa na lang, impeachment po. Sumulat si Senator Coco ngayon kay SP Cheese na parang kung pwedeng no delays with the ganun trial. ba? Opo. No delay. Yes, kaso na kasi yan, hindi ba? Meron nang nag-file sa Korte Suprema. Personally, no, sa akin lang, I believe that the doctrine of separation of powers among the three great branches of government grants the Senate a great degree of discretion in handling impeachment trials, including whether the proceedings can begin during the recess or not. But since the case is already before the Supreme Court, sub judice na siya. At syempre, igagalang natin anumang hatol ng ating Korte Suprema. Susunod lang ako. Pero kung kayo, ma'am, better po ba yung plano ni SP Cheese na after na lang ng SONA or pagbubukas na lang ng 20th Congress, itackle tong trial proper? Yes, napag-usapan niya ng mga senador at sang-ayon ako sa posisyon ng ating Senate President. Pero according to Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi daw yung naaayon sa constitutional mandate ng Senate dahil nandun yung word na forthwith. Kaya he is asking SP na eto dapat... Well, forthwith will still be the next available session. Sa totoo lang, 2 taon naman naririnig na natin yung impeachment diyan sa Kongreso, October 2023, nung umusbong yung usapin tungkol sa impeachment. Pagkatapos 2 buwan na nakalipas, nung final yung impeachment sa Congress, hindi naman dali-daling dinala dito sa Senate, hindi naman natin masasabi na urgent, requiring the calling of a special session. Yun lang pakiwari kong personal. Parang hindi justified dahil hindi naman siya urgent. 2 taon nga pinag-uusapan, 2 buwan inupuan, hindi naman pinadala rito. Ano doon ang urgent?